Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Lord Jesus, come and dwell among us. Sa pagsisimula ng ating banal na misa, ating sasindihan ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Ngayon ay tinatawagan po ang Garcia family na siya magsisindi ng ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Maaari na po kayong pumunta sa harapan. Ama namin mapagmahal, narito ang aming mag-anak na muling nagtatalaga ang aming sarili sa banal mong kalooban at layunin. Hinahantayan namin ng may kagalakakan ng pagdating ang iyong anak. Sa aming pagsindi ng kandila sa korona ng Adbyento, buong kapakabumbabaan naming inaalay sa iyo ang aming mga sariling buong kapakumbabaan naming inaalay sa iyo ang aming mga sarili. Panahon at kakayahan upang kami ay maging mabunga bahagi ng iyong sambayanan dito sa lupa. Basbasan mo ang mga magulang upang kanilang mahulbog sa diwa. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ang aming mga anak. Kasiyahan mo ang iyong pagpapapala ang mga kabataan upang sila ay makatahak sa tamang landas. Naway hulumin ang iyong anak, ang aming mga anak at bayan. Magpasa amin nawa ang kapayapaang kanyang taglay. Bunsod sa banal na Espiritu, buong kalaklakan ng aming ipinaghahayag at idinarasal. Halina, Jesus, halina sa aming buhay. Amen. Dakilang Ama, sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong ikalawang kandila, ang kandila ng kapayapaan. Sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at katotohanan. Igawad mo ito sa aming buhay, sa aming puso at sa aming isipan, sapagkat alam namin na sa iyo lamang ito makakamtan. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, punuin mo ng kapayapaan ang aming mga isipan at kalooban sa araw-araw. Pagkalabon mo kami ng kapayapaan ng puso habang pinananabikan namin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak na Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, maririnig natin sa ating si San Juan Bautista sa Ebanghelyo, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Noon at ngayon, bawat tao ay tinatawag sa pagbabagong loob at pagbabagong buhay. Dumating na nga si Jesus, ang anak ng Diyos, at ngayon naghahari na pang magpakailanman sa langit at sa lupa. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga nagsisisi at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat-ganap sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga makasalanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungang upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagdating ng Mesiyas na nagmumula sa lahi ni David. Taglay niya ang Espiritu ng Diyos at dahil sa kanya'y sasambahin ng Diyos ng lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at mga batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon, na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang batang kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon,
isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang pangaralan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umudlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay ng palawak, mula mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang iniligtas ang sinumang tumatawa, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang dumadalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Si Jesus ang patutuos sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita. Siya rin ang buhay na tanda ng awa at pagmamahal ng Diyos sa mga pagano at sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatuto natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihin kita sa harapan ng mga hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Danang kong nariyan na tuwirit ihanda sa Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibong ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabawala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi.
at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyong pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang tungkol kay San Juan Bautista na siyang nangaral na talikdan. Sabi niya, talikdan ninyo ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang pangaral ni Juan Bautista ay ang pagtalikod sa kasalanan o kailangan natin yung tinatawag na pagsisisi, ang tunay na pagsisisi. Pag sinabi mong tunay na pagsisisi, ito ay dapat merong pagbabago. So, tatlong pagbabago ang kailangan nating gawin sa ating buhay. Una, kailangan baguhin natin ang ating puso. Ibig sabihin, unang-una, pag tayo'y nagsisisi, kailangan baguhin natin yung ating puso na matigas, na ayaw pagsisihan yung kasalanan. Yung nagsisisi, dapat talikdan yung kasalanan. Ibig sabihin, wag nang gagawin. Wag nang gagawin ang masamang bagay, kundi ang matuwid. Ang isang matuwid na tao ay gumagawa o sumusunod sa Diyos. Pag binago mo yung puso mo, ay magbabago yung iyong pananaw sa buhay, magbabago ang iyong kilos at gawa. Kasi ang pagbabago na alam natin o alam ng karamihan, yung pagbabago na panglabas, madali nating baguhin, lalo na yung ating sarili. Dalawang bagay kasi ang pagbabago, yung labas ng ating sarili o yung physical at yung sa loob, yung kalooban. Sa physical, marami ang gustong mabago yung kanyang sarili. Nagpapaganda, nagpapagwapo, nag-ehersisyo, at kung ano-ano pang pagbabago sa mukha. Pero yung pagbabago niya ito ay panandalian lamang. Kapag tumagal na, di ba, yung matangos ng ilong ay babako na siya. So merong artista na ang pangit-pangit niya, hindi ko na po sabihin, baka po maraming magalit sa akin. Tapos nung siya po ay nagparitoke, so ang dami niyang pinaayos sa kanyang mukha. So gumawa po siya, naging sikat siya. Pero there was a time na bumalik yung lahat ng kanyang, o yung pinagawa niya, bumalik sa dati, ibig sabihin yung sarili niyang itsura. So bumaba yung kanyang esteem, yung kanyang tiwala sa sarili kasi nga pumangit na uli siya. Ibig sabihin, wala pang katiyakan yung panlabas na kanyuan. The change of heart includes
the change of our ways, evil ways. Ibig sabihin, magbabago ka. Babaguhin mo yung puso mong matigas na ikaw ay marunong magpatawad, marunong kang magbigay sa ibang tao, marunong kang yung maging panatag o maging humble sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi ka mapagpalait, no, sa kapwa, kundi pinapakita mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Pangalawang pagbabago ay pagbabago ng isipan. Kasi kapag tayo'y nagsisi, dapat sa ating isipan na hindi natin gagawin na muli ang ating kasalanan. Kasi gusto nating magbago. Gusto natin ang ating isipan ay nakalaan lang sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating gagawin na mga bagay, bago natin gawin, no? Sinasangguni natin sa Diyos, inisip natin, ang Diyos ba ay matutuwa sa bagay na gagawin ko? O magagalit ang Diyos sa akin kasi mali ang aking ginagawa? So yung ating isip ay pinapalakas natin, pinapagtibay natin na nakatuon lang sa Diyos. So ibig sabihin, pag may mga tuksong darating, alam na natin na ito ay isang tukso, ito ay isang pagsubok sa ating buhay. Kaya ang pagbabago ng puso ay kailangan din ng pagbabago ng isip. Kapag nagawa mo na ito, yung pangatlong pagbabago ang kailangan natin, pagbabago ng direksyon ng ating buhay. Kapag nagbago ng ating puso, nagbago ng ating isip, yung direksyon na hindi na tayo babalik sa lumang gawain natin, yung masamang gawain, kundi yung direksyon natin ay pahakbang, palayo dun sa old self natin. Ibig sabihin yung lumang sarili natin, yung makasalanang sarili natin. So, tinatahak natin yung direksyon ng mabuti, direksyon ng kapayapaan, direksyon ng kaligayahan, direksyon ng tunay na pagbabago. Kung tayo ay magbago, syempre, ayan ay katutuan ng Diyos o kasisihan ng Diyos. At tayo rin, kapag nagbago tayo, mahahawa natin yung ibang tao sa ating pagbabago. Maaakay natin yung ating kapwa sa ating pagbabago. Pero dapat simulan natin sa ating sarili. Simulan natin na gawin yung tamang mga bagay na inuutos sa atin ng Diyos. Pero dapat samahan natin ng panalangin. Manalangin tayo na nawa ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Yung ating pagbabago ay nararapat o ang pagbabago natin ay tuluyan na pagbabago hindi lamang sa ating damdamin at puso, kundi dahil pati na rin ang ating isipan. So sana sa pagdadasal natin ay bigyan tayo ng Diyos ng lakas para ipagpatuloy natin yung ating pagbabago. Kasi kung wala ang Diyos, wala yung ating pagbabago sa ating buhay, sa ating puso at isipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapagpanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Leo, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig, upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabalik loob. Ilayo mo sila sa tukso habang kanilang pinaglilingkuran ang aming bayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo. Ngayong panahon, paghahanda sa pagdating ng iyong anak, manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasa nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Diyos naming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik loob sa iyo upang kami maging karapat-dapat na tagapagdala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa namin ay iyong dinggin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulungan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna sa kaitaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaloy namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabubulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ni Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At sa tagubili ni Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos,
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.